So, ayan mga idol. Um, yung video natin ngayon mga idol, medyo mahaba. Kalikot mode lang para dito sa ating unit. Then, konting kalabit dito. At may mga binago ako, mga idol, sa dito sa ating unit. Kung mapapansin nyo yan, maiksi na. So, makikita nyo yan sa video natin. Tapos kung ano pa yung binago natin sa loob nito, mga idol. Anyways, maraming salamat. Sana po supportahan nyo po itong video. So, hanggang dulo na lang yung ating video at dito na kami mag-goodbye. So, ano sasabihin natin? Take care. Peace out, mga idol. Thank you. Sana po supportahan nyo po yung video at like na lang and share, mga idol. So, wala lang, kalikot mode lang, mga idol. So, dito mga idol, yung gusto natin dito gawin, mga idol, sinusukat natin itong gap ng ating butas sa ating trigger assembly, mga idol, para malagyan natin itong lalagyan ng buttstock ng ating stopper. Para minsan kasi pag iniikot natin yung ating buttstock, mga idol, nasa pa yung ating yung hinahawakan ko, mga idol, yung parang may thread niya. So, nasa pa yan. So, para maiwasan natin yun, lalagyan ko yun ng set screw or lock screw. Kung nakikita nyo mga idol, dalawa lang yung butas ng trigger assembly natin sa likod, mga idol. So, ito yung ginagawa natin dito. So you can see that. Can I go on the front? Yeah. I didn't bring the chair, so then I won't be so lonely. Shoutout po sa lahat. So, kalikot mode tayo, kalikot mode. What's not loud? Something wrong with my drill. Maybe it's running out of the battery. There you go. Now it turns off. Done. It's hot. Can you see the hole? Yes. Oh, that's pretty little. And now it's centered. So that's why you go somewhere
Thus to get all of these stuff. You get that gun, get that, everything. Pasensya na lang mga idol yung mga ingay ng mga bata sa likod naglalaro kasi mga idol malapit tayo sa may labasan. So ayan mga idol, ilalagyan natin ng thread yung ating binutas na para yung lock screw natin ay naka-thread po. So meron yung stopper. So sasalpak natin yan dyan para doon na lang tayo mag-DDN. So yung gamit nating screw, yung headless screw po, kaya tagusan lang siya. Para lang siya, doon lang mag-apak sa pangalawang butas ng ating trigger assembly mga idols. So, napaka-straight na pagka-thread natin dyan. Ayan. So, i-assemble na natin para matapos na mga idol. Ito yung sa handle natin sa buttstock. So nilalagyan ko mga stopper. Ito. Bolt kasi yung nakuha natin mga ito, hindi alid alid or tawag nito. Screw. Wala dito sa amin. Anong galaw. Dito naman kung mapapansin yung mga idol, yung hawak nating trigger assembly mga idol is wala pang grip. So napapansin yung grip na yun mga idol, kasama na yung kanyang trigger guard. Madali lang natin isalpak. Yan po yung assembly natin para madali natin may adapt siya sa wood stock. In case na gusto natin ilagay sa kahoy mga idol or gusto natin ilagay sa tactical, pwede din po. So yan po yung accessibility ng ating binibentang receiver mga idol. So yung hawak ko na ganyan mga idol plus yung receiver is 17,500 po yun mga idol. So napakamura na yan mga idol. So mamaya sa dulo makikita nyo yung pinaka mababang FPS nito mga idol sa setup natin. So ayan mga idol, kasi pinapabagal talaga natin para gumanda yung shot counts natin mga idol. So ayan, masyado kasing malakas talaga. Sige mga idol, stay tuned. Ito naman sa part na ito mga idol, ito yung ating bagong valve assembly. So nagpagawa tayo ng bagong valve assembly na linagyan natin ng valve housing. So pinasubukan ko lang ito mga idol ng lagyan ng valve housing kasi yung ikinalagyan natin yung spring dyan mga idol is yung lambot po ng spring ng ballpen. So medyo malaki sa spring ng ballpen pero sing lambot lang siya mga idol. So yun ang ikinarga natin dyan. Pero linagyan natin ng valve housing para hindi siya po dire-diretso yung open. So yan meron yung stopper na design.
So, para makita natin kung hanggang saan lang tayo pwede pumalo mga idol. So, ganyan po yung diniskarte natin dito. So, binubutasan ko para lumaki yung butas ng kanyang valve housing at abutin niya yung bunganga ng ating valve. So, ayan mga idol, panoorin. Ulit na lang speed. Laki ng difference. So ayun, habang nag-grind tayo dito mga idol, shoutout po sa inyong lahat mga idol. Thank you po sa inyong lahat sa mga suporta nyo mga idol. So pa-like na lang kung nakarating mo tong video mga idol. Sa mga sumasali po sa mga parapol natin, maraming salamat po. Sa mga nanalo po, congratulations po sa inyong lahat. So pinaparapol po natin ngayon, meron tayong pinaparapol na rugged phone, yung cellphone mga idol. So napaka-sturdy na cellphone, waterproof, and magandang quality, napakataas ng kanyang memory mga idol, napakabilis at napakatipid din sa gaming mga idol. 2% lang binabawas sa battery mo kada game. So meron siyang 10,200 mAh na battery mga idol, rugged phone, waterproof mga idol. So napakaganda para sa mga mahilig sa bundok tulad natin mga idol. So kung interesado ka po, sumali na kayo mga idol sa ating parapol. Yun, thank you. Nakalambot. Ito naman mga idol, yan, binuksan na natin yung hangin. Ayun, walang singaw. Napakasolid ng lapat niyan mga idol. Isang kaganda ng ating adjustable regulator, kaya natin patayin yung ating hangin habang nagkakalikot tayo mga idol. So yun, maririnig din dyan mga idol. Pagpalo natin yung isa, yung pliers. So ayan, pakinggan natin. Ayun, working na mga idol. Malakas yung putok talaga niya mga idol. Ayan, so muna yung ating valve and trigger assembly mga idol. Kanting kalikot na lang. May makikita kayong mga idol sa dulo nito mga idol is yung ating bagong pinagawang silencer. So meron tayong pinagawang silencer, kapares yun ng ating anong tawag ito? Nung ating shroud mga idol. Hindi pa natin nalalabas yung ating shroud, hindi ko pa nagagawa. So, ayan. Tapos, tingnan lang natin yung ilang FPS ito at maraming salamat po sa inyong lahat, mga idol. Sana po patuloy kong panoorin at magbigay kayo ng comment kung anong pwede nyo masabi sa ating mga ginagawa. Thank you.
Kita bata. Hmm? Nag $1,600 output test, first shot Astro 18
ang tawag nito, ganito, 18.8 grade. So medyo hindi pa naka-tune. Ayan, so hindi pa naka-tune. Okay. Kailangan natin babaan. Subukan natin babaan. Tingnan natin sa isang ikot kung ilan yung ilan yung babaguhin niya. So, ikot ako ng isa pababa. Ay, baba na pala ito. Anyways, binaba ko pa rin. Nakadiin lang pala yun. Sorry. Okay. So, normal na yun. Kung isipin, ito na. Lambot na ito eh. Ayan o. 9 to 1. Wala nang tapak yung hammer. So, wala na yung spring. Wala na yung tension. Try natin. Kanina nakaapak lang yung spring. 907. Pinakabawas na velocity nito. 909. Ito, mga idol, uncut. Pakita ko sa inyo yung ating hammer. Ayan. Di kasi maano eh. Di kasi magalaw. Ayan o. Saan na to? Ito, wala na o. Wala. Pero yung output niya, ayan. Ayan o. Sa 1.6. So medyo tipid na din siya sa hangin pero mataas pa rin yung velocity niya. Okay na to. Goods na. Isa pa. Uncut ulit. Try natin. Tingnan natin kung sa pellet lang. Pellet natin Astro. Ayan o. Meron ako dito mga idol striker jabulog. Try natin. Pero resize ito eh kasi hindi kasya. Resize na striker jabulog. Tingnan natin FPS. Ayun, 989 809. Okay. Ayan. Ayun, 910 pa rin. Striker Diablo to mga idol. Ayan. So, wasak pa rin yung ano niya kasi walang tension yung spring natin. Pero masyadong mataas to. Okay. Ayan. Sa striker Diablo yan. Pag itong Astro, sa paa, lagyan natin. Okay, bumaba na din. Finish? Yep. Why not get try it? Yeah. You can try it here because I'm only shooting on the wood. Another one. 900. So, ayun. Walang tension. Nasa 900 talaga tayo sa Astro 18.